Ng good morning and may God bless you more. Yan. Ayan, sabi ng iba siguro, tamang-tama, nakabati na ako mamaya after the service. Pwedeng-pwede na akong umiskierda, intindihin yung iba kong mga activities, appointment maybe. Ayan. At least tayo po ay nagkita-kita, nagkabatian, nagkasama-sama na, nagkakumustahan na. Pero if we have some more time to spend after our closing service, ay maganda rin para magkaroon pa tayo ng extended na fellowship with one another. Yan. Kasi Sunday lang po tayo nagkikita, so grab natin ang opportunity na nasa scripture. In Matthew chapter 13, dalawa pong parabola dyan ang sinabi ng Panginoon kung saan pinapakita na sa iglesia ng Panginoon tunay na may mga hindi po genuine na Christian. Remember the parable ng isang farmer na naghasik siya ng binhi. Mabubuting binhi ang kanyang hinasik. Pero pagdating ng gabi, may naghasik ng masamang binhi. Kaya kinabukasan, sabi nung servant nung master, mabuting binhi yung ating tinanim, bakit po may sumibol na mga dawag o tares, yan, na masamang binhi o halaman? Bubunutin ko na po ba? Sabi nung siya, wag muna, baka madama yung mga mabuting binhi. Saka na, sa harvest time na lang, ibubukod-bukod na lang natin yung mabuting binhi sa masamang binhi, sa mabuting halaman, sa masamang halaman. So yun po ay nagpapakita na talagang sa simbahan ng Panginoon, meron pong tunay na mananampalataya at masasamahan, may papasok o kaya ay among them, merong isang araw may expose na hindi wheat, kundi tares, hindi mabuting binhi, kundi masamang binhi. Gaya nung isang parabola pa rin sa Matthew 13, naghagis ng lambat ang isang mangingisda. At maraming huli. Pero nung siya sa atin yung huli, hindi lahat ng huli sa lambat ay good fish. Merong bad fish. Siguro merong janitor fish. Merong yung isda na hindi nakakain. At ang sabi dyan sa parable na yan, pinaghiwa-hiwalay nung mangingisda yon. Ibinukod niya yung good fish at yung bad fish, itinapon. So yan ay nagpapakita na naman ng klase o characteristics ng mga tao inside the Church of God. In the New Testament pa lang, in Bible times pa lang, thousands of years ago, nagsimula na po yung kapahayagan na yan hanggang sa atin pong kapanahunan. So may 11 na negative characteristics na binigay si Apostle Paul kay Timothy para ipakita ang mga katangian, pagkakakilanlan ng mga professing believers. Mga churchgoers o church members o even if mga Kristiyanong nagsisimba tuwing linggo, nag-o-offering, kumakanta, nagpa-participate, nagsiserve, pero hindi tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ang una nga, sinabi dyan sa verse 2 is that people will be lovers of themselves. Ito ang una na katangian, karakteristik ng mga false believers. Sila ay makikita na maibigin sa sarili. Hindi Diyos ang unang iniibig, kundi sarili. Nung si Eva ay tuksuhin nung ahas, 'di ba, sa paradise,
Anong sabi nung serpent ni Satan kay Eve? Pag kinain mo tong prutas na to, magiging kagaya ka ng Diyos. So to cut that story short, di ba? Kinain ni Eva yung prutas. Bakit? Ano ang kanya naging motivation? Sarili. Pagpapahalaga sa sarili. Gusto niya maging Diyos. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi nangibabaw kay Eva. Ang nangibabaw in the temptation is sarili. Sarili ni Eva. Kaya, kung meron man tayong karanasan in this modern time sa ating sarili, na parang mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa iba, lalo na sa Diyos, ano na pala yan? Yan pala ay nagsimula at naging dominant sa buhay ng lahat ng tao na nagmula kay Eva at Adan dahil yan ang una naging pagkakasala ng unang tao. Walang iba kundi si Eva. Pahalagahan, unahin, sundin ng sariling kagustuhan, mahalin ang sarili more than God. Di po ba? Ang linaw. Hindi niya minahal ang Diyos dito kasi kung mahal niya ang Diyos kaysa sa kanyang sarili, hindi niya kakainin yung prutas. Bawal pinagbawal na yun, tinagubili na ng Diyos. Pero dahil kinain niya, so that means, mas importante kay Eva ang kanyang sarili, ang kanyang desire, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang sarili. People will be lovers of themselves. Number 2, dahil nga ang tao may pagmamahal sa sarili more than God, just like Eve. Of course, manganganak na yan, kasalanan na yan. Kaya, hindi surprising na ang tao na lovers of themselves ay magiging lover din ng money. Di ba? Kasi, lahat ng desire ng kanyang sarili, katawan, ay, di ba, possibly magmumula sa pagkakaroon ng maraming pera, ng kayamanan. Di ba? Kaya nga ang tao, gagawin ng lahat, magkapera lang, yumaman lang. Ibebenta ang lahat, pati sarili, dignidad, karangalan, okay lang sa kanya mawala yan. Basta magkaroon lang ng kayamanan. Kasi yun ang magbibigay sa kanyang sarili ng pleasure ng kanyang mga pangangailangan. Kasi ang importante ay sarili, kaya para mapasaya ang sarili, we need money. And people became lovers of money. Kaya napakahirap labanan ang tendency na ito. Na kapag sarili natin ang mahal natin, more than God, hindi malayo na magiging maibigin na rin tayo sa salapi o sa kayamanan. At sabi ko nga kanina, pwedeng magsimulang pagmamahal sa sarili, sa pag-ibig na din sa salapi, man din ay sa pagiging palalo. Di ba? Kaya sabi nga, mahirap magkaroon ng malaking kayamanan, di ba? Kasi pwede ka nito na dalhin sa boasting, pagiging palalo, di ba? Mataas. Yan. Kaya si David, maraming Bible characters, yan ang prayer nila. Huwag nyo naman akong payamanin ng sobra kasi baka malimutan ko kayo, baka maging mayabang ako. Huwag nyo naman akong pagpahirapin ng sobra kasi baka malimutan ko din naman kayo. Makagawa naman ako ng masama. So, ito ang pangatlo na karakteristik ng mga false Christians. Sa panahon ni Paul, man din sa atin pong kapanahonan. Pang-apat, proud. Maraming pride. May pride. Mapagmataas. Diba? People will think higher of themselves than they should. Ito yung pagtingin sa sarili ng sobra o labis. Para bang ang tingin sa lahat ng tao, maliit, mababa,
Siya ang pinakamahusay, perpekto, siya ang pinakamagaling. Kaya siya ay merong ipinagmamalaki. Meron siyang pride sa kanyang puso. Yan po ang pang-apat na karakteristik ng mga false believers in the last days. In the time of Paul, as well as in our time. Ang ilan ay magiging abusive. People will be abusive, Paul said. Ito yung to the point na mga tao magiging masyadong magagalitin, gaganti kapag natatouch yung kanilang ego, o kaya pag sila ay natulungan, marami pang mga gustong makuha, maging pakinabang, provecho. Ayan, walang patumangga na pagsasamantala, pang-aabuso at kawalan ng respeto, pagmamahal sa Diyos, maging sa mga tao, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga mananampalataya, nagiging abusive. Iba kasabihan nga, binigay mo yung kamay mo, gusto pang kunin yung pati braso mo, ganyan. Yan, may mga tao talagang nang-aabuso, sumosobra, lumalabis, at yan ay kapahayagan ng kawalan ng respeto at pagmamahal sa Diyos, pagpapahalaga sa iba, pang-aabuso. Pang-anim, disobedient to their parents. Okay, lahat tayo may mga magulang. At most of us may mga anak. Ayan. So, yan daw ang magiging karakteristik ng mga tao in the last days. Sa ating panahon, hindi po tayo unaware sa nangyayaring ganito. Na may mga anak, sumusuway talaga sa magulang. Bakit sumusuway ang anak sa magulang? Kasi ang gusto niyang masunod, yung desire niya. Sabi ng nanay o tatay, huwag kang magpuyat, umuwi ka ng maaga. May purpose yun, di ba? Pangangalaga yun para hindi ka magkasakit, para kinabukasan, makagising ka maaga kasi may school, may simba. Ayan. O kaya baka mabarkada, baka maimpluwensyahan ng masamang mga company. Kaya may mga tagubilin, may rules ang mga magulang. Pero ang mga kabataan, ang mga anak ay, sabi ni Paul, magiging disobedient to their parents. Ayan. I for one, naging disobedient na anak. Ewan ko lang kayo. Lahat naging disobedient sa parent, magsabi nga ng amen. Wow, ang lakas ni Binalin Ang lakas, pinakamalakas ang amen ni Binalin. Ayan. Okay, so a love of self in order to fulfill one's desire. Di ba? Bakit hindi mo sinunod magulang mo sa kanyang payo, paalala, batas, rules? Alin sa dala? Hindi mo naintindihan na para sa'yo yon. O kaya, naintindihan mo man, pero may mas gusto ka kaysa sa gusto niya Di ba? Mas gusto mong i-please ang sarili mo kaysa sa parent mo. Di bali sana kung may wisdom yung desire mo kaysa sa parent mo. May gano'n naman kasi, di ba? Okay. Na kailangan mong gawin talagang bagay na ito kasi marapat, kalooban ng Diyos, na hindi lang naunawaan. Pero most of the time, ang pinag-uusapan dito ay mga anak na disobedient sa mga magulang. Ang gusto niya ang masusunod. Di ba? Sabi nung nanay o tatay, huwag ka munang pumasok sa relasyon kasi 13 years old ka pa lang. Mag-aral ka muna. Paghandaan mo muna yan. Hindi ka pa pwede, hindi pa handa. Saka na. O di ba? Ang marami ay lumarga, umarya. Kaya siguro, ang lakas ng amen ni Binalin, Di ba? Gaya ko. Pinilit ko ang kagustuhan ko. So, I suffered. Doon ko na-realize, tama pala yung pangaral ng magulang. Tama pala na dapat sinunod ko siya. Alam niyo, sabi ng
PSA, Philippine Statistic Authority, patuloy na pataas ng pataas ang teenage pregnancy. 12 years old, 13 years old, 14 years old, nabubuntis. Pero baka luma na sa inyo yan. Na-observe na natin yan, naririnig na natin yung data na yan. Pero ito ang shocking. Ang report ng PSA is that ang teenage pregnancy ay hindi lang pataas ng pataas. 100%, 200%. Kundi, yung mga nabubuntis na teenager, 13, 14, 15, wala sa panahon pa, hindi pa handa talaga, hindi pa hinog, hindi pa talaga pwede, ay hindi lang nabubuntis, kundi paulit-ulit na nabubuntis yung teenager na yon. Kaya, di ba, ang dapat na mangyari is that, alimbawa, may isang teenager, 13 years old, nabuntis na. Ang dapat niyang gawin doon, di ba? Lesson yon. Dapat may mga adjustment na gagawin yon. Hindi daw. According to PSA, same teenager na nabuntis ngayon, mabubuntis ulit yung maya-maya. O next year. O after, tuloy-tuloy na siya. Kaya, maganda yung mga teenage pregnancy na after that, nagkaroon ng lesson. Di ba? Nag-aral muna, inuna muna ang priority, nagtapos, hindi muna sinundan. Di ba? After 10 or 15 years, more or less 10 years, bago na sundan. Ganon siguro maganda. Dapat, yun ang marapat. Pero hindi po. According to PSA, parami ng teenage pregnancy, at sila rin mismo nabubuntis. Yung nabubuntis din after 9 months, after 1 year. Kaya, all of it boils down to being disobedient to their parents. Ungrateful. Ito pang isang karakteristik. Ungrateful. Kawalan ng pagtanaw ng utang na loob. Sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa simbahan, sa mga kapatiran, sa simbahan ng Panginoon, gaya natin, kapag ang isang membro, even leaders, ay naging complainer, may ungratefulness na yan. Nalilimutan na niyang tignan yung magagandang bagay, ginawa ng Diyos sa kanya, bigay siya, yung mga magagandang bagay na ginawa sa kanya. Kaya siya nagiging complainer because of ungratefulness. Kaya kapag tayo po ay naging critical na, palagi nating napapansin, parang tisod na tayo sa mga, halimbawa, konting pagkakamali ng kantahan, sa ayos ng simbahan, sa seating arrangement, sa pagpapalakad ng mga ministeryo, sa Sunday school, sa children's ministry, sa iba't ibang aspeto ng simbahan. Ayan na po yun. Pagka-complainer na ang isang Kristiyano, miyembro, ay nawala na po yung gratefulness sa Diyos, sa leader, sa kapatiran, sa simbahan, sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napaka-importante ng pagtanaw palagi ng utang na loob sa Diyos for everything that God has given us. For those people around us na sa atin po ay nag-pray, nanalangin, nagturo, gumabay, nag-counsel, at nagpatatag ng ating pananampalataya, nakatulong sa ating mga iba't ibang pangangailangan. At hindi yun dapat na malimutan at hayaang tayo po ay maging complainer, time comes. Lalo na kapag nasasaktan ka na, di ba? Even inside the church, pagka may nakaka-offend sa'yo, hindi nangyayari yung gusto mo, yung expectation mo. Ayan. Lack of gratefulness will make you complainer. Di ba ganyan nangyari sa mga Israelites? Inilabas sila ng Diyos sa Egypt para dalhin sila sa promised land. Pero along the way, sa desert, sa wilderness, di ba, nag-provide naman ng Diyos sa kanilang tubig, ng mana,
Yung mga damit nila at sandalyas, hindi napudpud for 20 years, for 40 years. Well provided. Pero di ba, at some point in the wilderness, knowing that God is with them, nagawa pa nilang mag-complain, mag-grumble, nung sinubok sila ng Diyos. Di ba? Ano sabi? Moses, dadali mo ba kami para patay? Balik na lang kami sa Ehipto. Doon na lang kami kasi doon may makakain, may maiinom, palagi masasarap. Sinubok lang naman sila ng Panginoon. O kaya, ang pinagdaanan nila na sufferings in the wilderness ay bunga ng kanilang kasalanan. Kaya sa halip na magsisi, nagbalik loob sa Diyos, they became complainers. Ungrateful sa mga ginawa ng Diyos. Biruin mo, hinati ng Diyos ang dagat para makatawid sila. Sa wilderness, pinakain sila ng Diyos. Pero nalimutan nila yon. Naging ungrateful sila, that's why they became complainers. Number 8, na characteristic ng false Christians, in the time of Paul, in our time, unholy. Kawalan ng kabanalan. Ang unholiness ay bunga ng kawalan ng takot, respeto, pagpapahalaga, at reverence sa Panginoon. Kaya pag ang isang tao unholy, hindi imposible na yung kanyang kasalanang nagagawa, 2, 3, dumami ng dumami, manganak ng manganak. Kasi kawalan ng takot sa Diyos, yung unholiness. Kawalan ng respeto at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Unholiness. Without love. Unloving ang isa pang karakteristik ng mga false believers. In Bible times, in our time. Yung bang ito yung walang natural affection ng isang tao, even siya ay nagsasabing Kristiyano, sa kanyang pamilya, sa kapatiran, sa kaibigan, sa iba, lalo na sa Diyos. Unloving. Kawalan ng affection, pagpapahalaga, pagmamalasakit, respeto, o kaya ay pag-unawa sa iba. Unforgiving, hindi magawang magpatawad. Hindi niya magawang humingiran ng tawad. Unforgiving spirit na sabi nung iba, pinatawad ko na siya pero ayaw naman niyang makita, ayaw niyang makausap. Pagpapatawad na napaka-importante sapagkat tayo, pinatawad lang din naman ng Panginoon. So tayo ay dapat din magpatawad. Alam nyo, sa simbahan ng Panginoon, among God's people, such as itong ating church, mga kapatid, yan. Kapag nakita natin na may katabi tayo, kapatiran tayo, na may ginawang di maganda sa atin, we should forgive. Diba? Dapat natin siyang unawa. Kausapin mo siya para magkaintindihan kayo. Para mawin mo siya. Diba? At hindi mo man gawin yon, pero in your heart, dapat pinapatawad siya. Wala na yun, okay lang yun. I understand. Kasi tayo din naman ay pwedeng magkaganon din. Kaya pag hindi po tayo umunawa, iniwasan na nagkasala sa atin, kinondem natin, napuot tayo, nagtanim tayo sa sama ng loob, time comes, mangyayari din sa atin yon. Diba? Dahil tayo man din nagkakamali. Amen po ba? Kaya mga Christians, mga believers, hindi dapat na nag-aaway. Dapat nagpapatawaran, nag-uunawaan. Diba? Knowing na bawat isa ay prone na magkamali at magkasala. Sabi nga, diba, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa'yo. Yan. So kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Amen po ba? Kaya sana, dapat hindi magkaroon ng puwang yung hindi mangyayari, of course, yung hiwalayan, di ba? Yung divorce, yung annulment, o yung paglabas ng simbahan, kung may pagpapatawad ang bawat isa. Siguro hindi magkakahiwalay. Okay? Walang hindi pwedeng pag-usapan, lalo na kung marunong magpatawad o humingi ng tawad ang bawat mananampalataya.
characteristic pa ng false believers. In the last days, nagsimula sa panahon ni Kristo hanggang sa ating kapanahunan, slanderous, magiging mapanira. Mapanirang puri. Ito yung pagiging accuser. Okay, wala namang basis na overthink lang. Guni-guni lang. Akala lang, haka-haka lang. Or even if may katotohanan pero, di ba, ibinabando ang pagkukulang, kahinaan, kabulukan, limitasyon, pagkakasala ng iba, lalo na ng mga kapatiran. Mapanirang puri, paninirang puri. Ito yung pagkahilig ng mga mananampalataya sa chismis. Kaya nagiging prevalent yung backbiting sa church. Na ang resulta is mapanira ng puri. Kaya, sabi nga, when words are many, sin is not absent. Kaya, minsan yung sharing time na inuumaga, masyadong mahaba, kadalasan, hindi nagpipirmi yon sa kalooban ng Diyos, sa mabubuti. Minsan, pagka sobrang haba na, kung saan-saan na napupunta ang usapan. Ayan. Kaya be aware, be sensitive. I'm not saying igsian natin ang ating fellowship, sharing time, pero be sensitive pagka medyo ang topic ay hindi na nakakabuti, nakakasira na, mapanira na, magdudulot na ng division. We must stop. Okay. We must have control. Okay? Kasi isa pa yan sa characteristic sa ating panahon. Without self-control na. Wala nang disiplina mga tao sa last days na nagsimula sa time ni Apostle Paul, ng ating Panginoon hanggang sa ating kapanahunan, hanggang sa future, bago pa bumalik ang Panginoon. Ang mga tao daw ay magiging, walang pakundangan, walang disiplina, walang control sa sarili. So, ito po ay napaka-importante na katangian na dapat makita sa mga tunay na believers. May self-control. Okay. Tayo ba ay may control sa ating oras? Okay. May control ba tayo sa panonood ng Netflix? We need discipline. Diba? Hindi naman masama manood. Entertainment. Basta mapili ka sa papanoorin mong pelikula. At dapat, di ba, meron kang control. Kasi pag wala kang control, uumagahin ka. Sa social media, sa pag-Facebook, sa mobile games, entertainment, anything. Pag nawalan tayo ng control, dadalhin tayo nito sa kasalanan o kapahamakan. Di po ba? Kaya marami hindi nakakasimba because of lack of self-control. Hindi dinisiplina ang sarili, gabi pa lang, napuyat. O kaya may biglang dumating na opportunity, walang control sa sarili. O kaya hindi kinontrol ang sarili, kaya na-tempt, nag-yield, nag-compromise. And it's because of lack of self-control. Brutal. Matindi ito. Alam nyo, galing ang word na to sa hayop, yung brute, like brute beast. Ganyan daw ang tao sa last days. Magiging brutal. Parang kagaya ng mga mababangis na hayop. Ibang mabangis na hayop, ang gusto niyan, makapanila, magutay-gutay niya yung kanyang prey o victim. Ayan, may ganyan. Ganyan ang mga tao sa last days. May mga ganyan na pong tao sa ating kapanahunan. Mabangis, mabalasik, papatay, mananakit, hindi lang mananakit, kundi talagang, di ba? To the point na gagawa ng krimen, murder. Brutal. Not lovers of good. Hindi maibigin sa mabuti. Ano ang iniibig ng tao? Iibigin ng tao in the last days? Kung ano yung dapat kasuklaman, yun yung iniibig o iibigin ng tao. At yung dapat ibigin, yung kaibig-ibig, yun naman yung kakamuhian.
not lovers of good. Ganyan po ang kalagayan na in Bible times, much as well sa atin pong kapanahunan. Kaya no wonder maraming tao, di ba? Ayaw nila na magsimba, ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-pray. Ano gusto? Bisyo. Worldly pleasure. Ang ginugusto, yung dapat kamuhian, dapat iwasan, dapat layuan. At yung dapat ibigin na mabuti, yun yung kinakamuhian. Yung dapat kamuhian, yun ang iniibig at ginugusto. Okay. Pansin nyo na po ba yan sa ating kapanahunan? Another characteristic, treacherous ang mga tao in the last days. In these days, kinapapaloban natin na considered last days na, huling panahon, end times, ay treacherous ang mga tao. Mga taksil. Ayan. No wonder, lalo pang lalaganap ang divorce, ang annulment, ang separation, hindi lamang sa loob ng church, kundi sa marriage, sa relationship, dahil sa karakteristik na to, na lalaganap pa ng lalaganap ang pagiging taksil, ang pagtatraidor, ang backbiting, ang pagsira sa commitment. Ayan. Lalo pa ngayon, sinabi na ng bagong Senate President, pabibilisin nila at pagagaangin ang proseso ng annulment, separation, o divorce. Ang hirap, diba? Pa-annul. Ang purpose naman nun para hindi mainganyong magtaksil ang mga asawa. Oh. Diba? Para magkapataon, lumamig-lamig ang ulo, o manatiling committed sa marriage vows. Pero because of that law, ipapasa nila, padadalin, pabibilisin, ay talagang maraming matutuwa dyan. Una na yung mga taksil. Di ba? At parang magiging madali ng magtaksil. Yung paglaya sa commitment. Okay. Pagiging pabaya, pagiging conceited, mayabang. Number 18, lovers of pleasure rather than lovers of God. 19, the last but not the least, having a form of godliness but denying its power. Okay. So, in the last days, na kinapapaluban na po natin, sabi nga po ng ating first major point, ang characteristics ng mga false believers ay itong 19. At ito nagpapatunay na sila ay false believers. Na parang may formang pagkamaka-Diyos, kahit sa doktrina, pero walang regenerating power na nangyari sa kanilang puso. Walang pagbabago. Oo, pwedeng may reformation. Yung nagkaroon ng, halimbawa, pagtigil sa bisyo, dating manginginom, hindi na ngayon, reformation po tawag doon. Pero iba ang reformation sa regeneration. Ang patay sa kasalanan, buhay kay Kristo. Di po ba? Yung buhay na dati, masaya ka sa bisyo, sa kasalanan, sa sanlibutan, wala kang titagang masyado sa Diyos. Ang Diyos mo, sarili mo, ikaw ang nasusunod. Pero dumating yung panahon, napakinggan mo ang salita ng Diyos about the Lord, ang Ebanghelyo, at naglaga ka ng pananampalataya sa Kanya, at ikaw ay nakaranas ng pagbabago, hindi lamang outward na transformation, kundi inward na transformation. Yan yung nauhaw ka sa salita ng Diyos, ikaw ay naging prayerful, nagbasa ka na ng Bible from then on, at nagsisimba ka na tuwing linggo sa isang Christian church na ang tinuturo ay pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. That is regeneration. So, marami in the last days, in these days, currently, pinapapaluban natin, meron po talagang mga as if parang may forma ng Christianity, ng pagiging mananampalataya, pero reformation na.
hindi regeneration. May reformation pero walang relationship sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon. Kaya napaka-importante na tayo po ay maging aware sa mga negative na mga characteristics na to. Ang pangalawa na characteristic, negative characteristic na babaha sa kalipunan ng mga mananampalataya, churches ng Panginoon in the last days, kung saan naroon na po tayo, is that the church will be flooded with false teachers. Hindi lamang false believers ang darating o magra-rise in the midst of God's people, God's church, man din ay false teachers. Mga bulaang guro o tagapagturo o leader o mga ngaral o lingkod ng Panginoon. Yan yung papasok sa mga simbahan. Kaya nasa passage po natin yun. Yung pakibukas na lang kapatid para makaano tayo. Okay. Para pumasok ang hangin. Nabubuksan yan. Please. Okay. Paki-assist na lang. Sa ating panahon, laganap na po yan, mga kapatid, yung maling aral, maling turo, at ang katangian ng mga false teachers ay mapanlin lang sila. Sila ay mga mahusay magsalita, good communicator. Yan. Charismatic ang dating. Yan po. Pero walang godly intention. Hindi sound, hindi biblical ang kanilang tinuturo. Even if some false teachers ay makagawa man ng himala, kung saan marami ang sa kanya ay sasama, maniniwala, susunod. Pero ang false teachers ay magiging hindi lang gagana, kundi at some point magiging matagumpay. Kaya may mga iglesia ng Panginoon na matitibay, magsasara, because of this influx ng mga hindi lamang false believers, kundi false teachers na may hindi tamang intention. Ang gusto nila, makontrol nila ang tao, ma-manipulate, ma-exploit, makuha nila ang resources ng mga tao, magkapera, yumaman. At ang pangunahin po nila na target ng mga false teachers, basically, mga kababaihan. Mga kababaihan. Bakit? Nagsimula po kasi yan. Sabi ng ating passage, maraming mga kababaihan ang weak, mahina. Pag sinabing mahina ng kababaihan, sila yung mga kababaihan na oo, may natututunan, pero hindi nababago ang kanilang mga natututunan. Nakatotohanan ng salita. At sila yung mga kababaihan na most likely nakukuha ng mga false teachers, napapaniwala, nadideceive dahil sila ay palaging nagde-desire ng mga new truths, new revelation na sinasabi ng mga false teachers, at yun yung gustong-gusto nila na makuha, marinig, matutunan. Kaya natatangay sila. Uy, bago yun ah. Uy, parang ibang klaseng teaching yun ah. Uy, revelation, anong klase yun? Lalo na pag gumawa pa ng himala. Sa ating panahon po kasi nakaprophesy. False teachers, false prophets will be able to make miracles, signs and wonders. In Bible times pa lang, may mga ganyan akong tao. Binanggit po sa ating passage yung dalawang pangalan ng tao, James and Jambres. Sila po yung mga sorcerer na gumawa rin ng ahas pamamagitan ng staff. Diba sa Egypt, nung sila nagpapaalam, palabasin, payagan ng Pharaoh na makalabas ng Egypt dahil sasampa sila sa ilang. Nagpakita ng himala si Aaron at si Moses. Initya niya yung staff niya sa harap ng Pharaoh para maniwala sa Diyos na totoo na nagdadala sa kanila sa promise land para payagan sila. Yung staff, yung initya ni Aaron, naging ahas. Ang ginawa naman ng Pharaoh, tinawag yung dalawang kanyang
mga lingkod din, mga spiritista, mga sorcerer. Si James ngayon at si Jambres. Dinaya, nag-itcha rin ng staff, naging ahas din. Ang kaibahan lang ng miracle na yon ni Aaron, doon sa dalawang sorcerer na yun na nakagaya sa kanyang himala, is kinain nung staff o nung ahas ni Aaron, ni Moses, yung ahas na magic ng mga sorcerer. Talo sila. Alam niyo po ba na yung dalawa na yun, na si James at si Jambres, ay nagpanggap po yun na na-convert sila into pagiging Hudyo o Israelite. Because those two persons na sorcerer ng Egypt ay mga Egyptians. Kung maalala nyo sa wilderness, nung matagalan si Moses na bumaba, nung siya makipagkita sa Diyos, dala niya yung dalawang tapyas ng bakaw, yung Ten Commandments. Ano po ang dinatnan niya sa mga Israelites? Sumasamba sila sa hag, sa golden image, sa Diyos-Diyosan, sa ibuto, sumasamba na yung mga tao. Ang nagpasimulo po doon ay yung dalawa na yun, si James and John. Bakit? Nakapasok sila sa hanay ng mga Jews, mga Israelites. Tila ba parang nagpa-convert sila. Nakasama sila doon sa wilderness journey. Pero for a purpose na himukin ng mga tao, sumamba, gawin, sundin, ang ginagawa ng mga Egyptian. Isubvert ang purpose ng Diyos sa buhay ni Moses na ano, magawang kalooban ng Diyos. Para mahadlangan ang gawain ng Panginoon. Yan ang purpose ng dalawang tao na yon na nagpanggap. Nakapasok sa kanilang hanay at isang araw, hinila ang mga tao sumamba sa. Kaya ano, galit na galit si Moses. Hinagis niya yung Ten Commandments, yung tapyas ng Panginoon. At nagkaroon ng plagues. Pinarusahan siya pang, alam niyo po yung dalawang tao na yun, pinuksan ng pang. Hindi lang sila na-expose na hindi sila tunay na Israelites, tunay na Hudyo, tunay na lingkod ng kundi pinarusahan talaga sila. Sila, 10 ng kanilang sambahayan ay kinain ng yuta. Sila po ay kinatulan at pinatay ng ating Panginoon. So, ang mga false teachers mag-o-offer ng mga quick solutions sa mga tao, especially mga kababaihan na matindi ang pangailangan sa problemang financial, problemang emotional, problemang mental, spiritual, ministerial, relational. Okay. Nalim pa tayo ng konti, bakit ang madaling makuha ng mga false teachers, mga kababayan, primarily, aside from men and women, dahil nga kay Eva. Pwede namang, di ba? Pwede namang si Adan ang tuksohin ni Satanas, ng serpent. Pero bakit si Eva? Bakit yung babae? Kasi nga po, basically, with due respect sa mga kababaihan, hindi man lang. Because the Bible said so, ay mas weaker ang babae dito sa babae. That's like it. Siyang tinasas. So, in Bible times, ang number 1 na target ng false teachers mga kababae. Dahil mo sa katabi ng babae, ingat ka. Sa maling aral, maling turo, maling mga hindi totoo na mga lingkod ng Panginoon. Servant ng Holy Spirit. Preachers, teachers, prophets. And most of all, ang mga false teachers, sila po ay in opposition sa katotohanan. Ang tinuturo nila ay lihis sa katuruan ng Panginoon. At sila yung klase na nagiging tagapanguna palagi ng rebellion, ng division, ng hindi pagkakaunawaan, ng awayan, ng mga usapin sa simbahan. Just like James and John. So, may kilala po tayo sa ating bansa, di ba? Naging matindi ang kanyang popularity, pagyaman, pagiging famous dahil sa relihiyon, dahil sa somewhat form of godliness. Kilala niyo po ba si Apollo Tibuloy, Pastor Apollo Tibuloy? Nakakagawa po ng Himalaya.
Super yaman po yan. Sa mahabang panahon po yan, talagang hinangaan po yan. Sinunod yan ng mga hari, ng mga presidente. Ang offering po na tinatanggap ni Apostol Tibuloy, monthly, lahat-lahat na po, ay sobrang laki, $1 million. Dahil even mga, hindi lang mga mayayaman sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo, nag-offering sa kanya, nagbibigay sa kanya bilang pagkilala, bilang appointed son of God, Savior ng kanilang kaluluwa, pati mga presidente, mga hari, nag-donate sa kanya. No wonder, sobrang yaman. Maraming eroplano, maraming properties, may mga mansions, may New Jerusalem, may mga bundok, dapit. Nagsuko nga ng baril, ilan ang baril niya? More than 70 plus, parang pa lang. Nasaan siya ngayon? Okay, so matagal na po siyang na-expose. Yan po yung sabi sa ating passage. False teachers ay hindi lamang ma-expose sa kanilang maling turo, maling aral, kundi yung pagiging false teachers nila, ma-expose din. Nangyari na po yan kay Tibuloy. Na-expose na po siya, medyo matagal na. At ngayon po, nasaan siya? Wanted po siya. Dahil sa maraming aral at di umano, mga nakumit na mga krimen. Mga palatandaan ng hindi pagiging sangkulero. Hindi po ako naninira. Wala po akong inaatake. Ang punto ko lang mga kapatid, sabi ng ating Bible, may characteristics ang mga false believers, may characteristics ang mga false teachers, at ang layunin ni Apostol Pablo sa Church of God in his time at sa ating di kapanahonan ay para tayo encourage. Huwag tayong magkaroon ng disillusionment, huwag tayong mag-fall away, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong mabibigla, maging handa po tayo. Because true believers and true teachers of God, servants of God, ay meron tayong mapagkakakilala sa kanila. Sa kabila ng mga negative na characteristic, may mga positive characteristics ang mga tunay na Christian. Because the Bible said, you will know them by their fruits. Makikita mo sila, makikilala kung sila itutuloy sa pamagitan ng kanilang mga buhay. Na kapag of course, hindi mo talaga pwedeng pagsabayin na ikaw ay nasa Diyos tapos ay nasa lipunan ka. Although merong ganon. Ganyan po yung mga false teachers, false believers. Pag Sunday nasa church, sisimba, nag-o-offering, kumakanta, tataas ng kamay, baka may part pa nga, may role pa nga. Pero paglabas, sa kabila ng kanyang puso, isip, diba? Merong ungodliness. Ayan, parang sakanga. So, pero we can know ang sa Panginoon dahil sa kanilang mga bunga. Ang bunga ng tunay na mananampalataya o lingkod ng Diyos, may takot sa Diyos. May pagsunod sa Diyos. May pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa prayer, sa paglilingkod. Ayan. Di po ba? Pero pag may nagsasabi, siya ay nananampalataya sa Diyos. Pero tinuturo niya maling aral, hindi kalooban ng Diyos. Ang ginagawa pa niya ay kabaliktaran sa mga utos, kalooban ng Diyos. Be aware of that. Possibly, hindi sila tuloy na Kristiyan o lingkod ng ating Panginoon. So, on that topic, tatanda niyo pa ba yung topic na nagsapan natin? Okay, may acrostic word po tayo yan para hindi natin masyado malimutan, madali natin maalala. Ano yung acrostic word? Sinakapansin? ETC. ETC. Electronic Toll Collection. Nasa expressway po yan, ETC. Ang topic natin today is End Time Church. Ang last days o end times nagsimula nung si Chris Paparito, kaya ang kapanahon ng kung saan tayo umiiral ay last days. Huling na panahon. At sabi ni Apostle Paul,
lalaganap ang mga false believers, false teachers. So ano ang pwede nating maging paghahanda tungkol po dito? O awareness tungkol sa kaganapang ito, nangyari na noon at mangyayari pa mas terribly, mas difficult times pa sa ating panahon at sa susunod na panahon na. So I propose 3 things. Number 1, let us examine our salvation. Siyasatin natin ang ating kaligtasan, yung ating salvation. Okay. Kung ikaw ay naniniwala na sa langit ka mapupunta, siyasatin mo kung talaga bang ikaw ay maliligtas. Kung sa langit ka ba talaga mapupunta pag ikaw ay binawian ng buhay nito. Kasi ang mga may salvation, ang mga heaven-bound na mga Kristiyano o tao, sila yung sumusunod sa Diyos, nagpapahalaga sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumirespeto sa Diyos. Hindi lang nagmamahal sa Diyos, mahal din niya ang mga mananampalataya. Kaya nga kapag kami nagsabi, Christian ako, God-fearing ako, pero iniiwanan niya ang church mo. So paano nangyari? Na iniwan mo ministry mo, iniwan mo ang people of God. Oo, sabi mo, mahal mo ang Diyos, pero it seems to us, hindi mo mahal yung anak ng Diyos. Di po ba? So, isang malaking question po yun. Dahil sa sama ng loob, at itisuran, o kaya ay bunga ng kanyang kahinat kasalanan, dahil nga kawalan ng takot sa Diyos, madali ang mag-defy, mag-violate, kasi ang mahalaga ay sarili. Nasaktan ako nahirapan ako, may ginawa sa may sinabi sa akin, ganito mga tao dyan imperfect sila. Sinabi na ng Bible. Kaya huwag tayong ma-surprise, maging handa tayo that in these last days, the church will be flooded with false believers as well as false teachers. So, gawin natin, examine natin ang ating salvation. Talaga ba na kung tayo nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, tingnan din natin ating mga sarili. Sinusunod ba natin ang kanyang utos at kalooban? Inaalam ba natin ang kanyang kalooban? Through the Bible, pinabasa ba natin, dinudmo? Isa lang pinakampala. Siyempre ba tayo sa kanya? Siya ba yung pinaka-importanting tao sa atin? Number 2, let's make sure that Christ is still our first love. Tanungin mo sa tabi mo, sino bang first love mo? Kasi baka hindi na si Lord. Baka dati talagang inspired ka kay Lord, ang sigla-sigla mo, ang aga-aga mo sa church, hindi ka uma-absent, palapasa ka ng Bible. Pero ngayon, iba na lagi mong binabasa. Facebook na lagi. Gusto mo yung likes and views ng mga posts. Parang mas gusto mo yung kung ano yung nakapagpapasaya sa'yo, entertainment, social media, barkada, bisyo. Okay. Let's make sure na ang pinakapangunahin sa ating buhay, first love natin, pinakamahal natin, ay ang Panginoon. Kasi kung ano ang nag-o-occupy sa mind mo, tao man yan, bagay, kung ano yung gustong-gusto mong gawin mo, pinapahalagaan mo, exact na exact ka doon, yun yung gustong-gusto mong ma-achieve, makuha, kung yan man ay career, trabaho, negosyo, opportunities, kayamanan, worldly pleasure, pag nandiyan ka sa ganyan na parang mas gusto mo yun, at yun yung inuuna mo, be certain na hindi na si Lord ang first love. Kaya pag nararanasan mo, oo, love mo si Lord, pero parang may pumapantay sa pagmamahal, pagpapahal sa merong humihila sa'yo, nag-a-attract sa'yo, nag-i-influence sa'yo, whatever it is, be wise na balansihin ang bagay na ito. Huwag mong i-give up. No matter, marami po yung nag-compromise na sa illicit relationship, na-compromise sa adulteries, kasi na, sarili na ang ginustong palugo, hindi na yung utos ng Diyos, hindi yung palugo ng Diyos. Nagkaroon na ng bagong love. Kaya nga merong mga naghihiwalay, na nagkakaroon ng asawa, partner, nako-compromise na kipagrelasyon sa hindi ka pananampalataya. To the point, gini-give up ang ministry and church para lang. Kasi
sarili. Para masunod niya ang kanyang desire. So that's a proof na hindi na si Kristo ang love. Kaya, balik tayo sa basic. Amen. To give importance, love, reverence, respect, obedience to Jesus Christ, then let's make everything secondary sa ating buhay. Tao, bagay, trabaho, negosyo, ministry, service natin. Let's make it secondary pagdating sa pagmamahal, pagpapahalaga ng pag-ibig, ang pangunahin. The last but not the least, number 3, we must know our call to persevere, to love, and to minister to the church. That is our calling. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mananampalataya, hindi ka false believer, hindi ka false teacher, dapat naiintindihan mo na may panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Yan ay, ikaw ay makipagtiis kay Kristo. Ikaw ay willing na mag-sacrifice. Willing kang magtiyaga, magtiis for His name's sake, for His glory, para masunod mo ang kanyang kalooban. Kahit pa may relationship na mawala, may taong napakahalaga sa iyong buhay, love na love mo, kahit siya ay magalit sa iyo, iwanan ka, hiwalayan ka. Basta masunod mo lang ang kalooban ng Diyos. So be it. Yan ang mga tunay na nagmamahal kay Kristo. Yun bang papahalagahan mo ang Panginoong kalooban ng Diyos? Sunday may dumating kang bisita, iiwan mo siya. Kasi I'm about to obey God, to serve God today. Today is Sunday. Mag-alas 9. Hindi ako dapat mali. I have to be in the midst of God's people, the saints of God. Serving God, honoring God, glorifying God, praising God sa aking buhay in the midst of God's people. So we need to persevere. That is our calling. We need to love, even if unlovable ang tao, kahit paulit-ulit nagkakasala. Pero of course, kapag sila ay nakaka-influensya na sa atin ng masama, hindi natin sila maakit sa tamang gawain, tamang pamumuhay, tamang mga kaisipan, at nagiging katitisuran natin sila o tayo ay napapasama sa pakikisama natin sa kanila. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 5, do nothing about them. Yan ang sabi po ni Apostol Pablo 18. Huwag kayong makasama, huwag kayong magpa-influensya. Iwasan nyo sila. So ang mga kaaway natin, yung mga unlovable, faithless, wicked, false believers, false teachers, iiwasan lang natin kapag wala na talaga tayong magawa. Amen? Yung bang ni-reach out mo, wala pa rin. Pinunaw, wala pa rin. Pinataw, wala pa rin. Tapos, medyo napapahamak pa tayo dahil sa kanila. At sabi ni Apostle Paul, iwasan. That's the time, iiwas tayo sa mga false believers and false teachers. So, we must know our call to persevere, to love, and most of all, to minister to the church. Tingnan mo yung katabi mo. If you believe, anak ng Diyos yan, isa siya sa mamahalin mo. Kung mahal mo ang Diyos, magagawa mo ring mahalin ang kapwa. Lalo na mga kapatiran, mga saints. Pero pag ang mahal mo, sarili mo, mahirapan kang mahalin ang Diyos, even that person beside you, mahihirapan kang mahal. Pag sarili mo ang mahal. Diba si Eva ganyan? Mas mahal niya ang sarili niya. No wonder, hindi niya sinunod ang Panginoon. Kinain niya pa rin. Amen? We have to minister to God, to love God, above all things. At many things in our lives around us has to be secondary. Amen? Okay. Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa atin. Aming dakilang Diyos, pinupuri namin kayo, pinadakila. Panginoon, salamat dahil nakayag po sa aming kalagitan ng mga negative characteristics ng mga false believers, false teachers. In Bible times, in our time, kasama nakapaloob sa last days, end times. Opo, nagaganap na po ang mga ganitong klase ng gawain, ganitong klase ng mga tao. Thank you Lord dahil nakapagsalamin kami ngayon by your word. Napaalalahanan mo kami by your word.
And nakikita namin kung sino ba talaga kami sa inyong harapan. Bigyan niyo po kami ng pag-asa, Panginoon, na sa inyo po maging tunay na lingkod po ninyo, mananampalataya sa pamagitan po ng aming mga bunga. Sa pamagitan po hindi lamang ng aming reformation, kundi ng aming pong transformation, lalong-lalo na ng aming pong regeneration. Ang pagkabuhay na maguli, ang kapanganakang maguli, sa pamagitan ng pananampalataya po sa inyo, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na salita. Aming dakilang Diyos, bless us, forgive us, continue to mold us, continue, Father, to minister unto us by your Spirit, by your word, upang kami po hindi lamang maligtas spiritually sa apoy ng impyerno, kundi maging mga kalugod-lugod, tunay, karapat-dapat, at effective na mga servants at mga lingkod po ninyo, Panginoon. Dakilang Diyos, pinapanalangin kong bawat isa, naririto, may mga iba't iba pong mga nagiging kaisipan, distractions, even so, may mga burdens in life na patuloy pong hinihiling mula sa inyo. I-comfort ko bawat isa today that you are our God who is the source of salvation, forgiveness, empowerment, revival, transformation, and victories sa buhay nito, even so in the life beyond. Aming dakilang Diyos, palayo po kami even more. Huwag niyo pong hayaang matigil ang aming pong paglago spiritually. Bigyan niyo po kami ng wisdom at kalakasan resources. Patuloy po na sa inyo makapanahan, mapatunayan namin kayong pinaka-importante sa aming buhay. Kayo po ang aming mauna over and above anybody else, anything else in this world na somehow nagiging laman ng aming pong mga puso at kaisipan. O God Almighty, consume us, fill us even more, maghari po kayo sa aming mga buhay, and grant us, Lord, enabling to not just know your will, but be able to obey your will. This is all for your glory. At upang kami po ay hindi po maging mga liability sa iyo, kundi kami po ay maging mga effective na vessels po ninyo, Panginoon, para sa kapurihan po ninyo. Salamat aming dakilang Diyos, pinupuri namin kayo dinadakit ng iyong hati. Sumati ng biyaya ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. This we pray in Jesus' holy and mighty name. Amen.
sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, patalayan ng pagsamba. Tanging hangarin, ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin, ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin,